Hello! So, today ay dumating na yung mga, actually kahapon, dumating na yung mga in-order ko sa Shopee. Kailan ba to? Nung 11/11. So, eto, late siya na-deliver kasi hindi daw pinick up ni Shopee. So, dapat ito yung gagamitin ko kala Chris Pate, kila Lawi, at saka kay Sis Wences. Sila dapat yung gagamitin ko. Kaya lang, late na sila dumating. So, ayan. Tingnan nyo. Diba? Ingay naman ng aso na yun. Ayan. So, ganyan siya. So, this is 100 pesos ang isa. Ayan. So, ipopost ko na lang dyan sa description below kung saan ko siya nabili. As well as ito, bumili ko ng 50 pieces na pot. Ayan, square. Mura lang to, 5 piso isa. To 50 pesos for 50 pieces. Kaya lang, manipis siya. Ayan. Low quality lang, kaya mura. Sabi kasi dun sa comment na okay daw to, sabi ng ganyan. So, I thought, baka naman makapal-kapal. Pero, ayun. Dapat kasi pag nagko-comment kayo sa Shopee, sabihin nyo yung totoo, hindi naman kayo sisitahin ng seller, 'di ba? Para din naman sa iba, para makatulong din kayo sa iba. So, okay naman na din to. Actually, may nabili pa ako na ganito dati, mas manipis pa. But anyway, okay naman na siguro to. And then, I have the sakto kasi dumating na nga sila. So, magre-repat kasi ako today ng Gymno Calcium. So, this is Aquasol. So, ito talaga yung ginagamit ng mga Gymno breeder. Especially, dito sa atin, nakikita ko, ito yung ginagamit nila. Ayan. Tsaka, vermiculite. Ayun. So, wala kasi yung sobrang liit talaga. Wala kasi yung yung mas malaki na ng konti. So, later, ayan. Ayan. Ipopost ko na lang po yung sa description below yung mga ito. Kung trip nyo din. So, anyway, let's go for the Gymno Calcium. So, ito na yung itatanim ko today. So, pasensya na po kayo. Ingay ng aso ng kapitbahay. Ayan. So, for the, ito pong mga Gymno and Astro, 1 week na po sila naka-air dry. Tapos, hinihintay ko kasi yung pots. Late naman na kasi dumating. Tsaka, hindi kasi sa akin nag-inform sa seller na parating na yung plants, na na-ship na yung plants, ganun. Na-surprise na lang ako na meron akong pipick upin sa LBC. Nag-message lang sa akin sa LBC. Tapos, ayun. Kaya, nilagay ko muna sila dyan sa cultured soil habang naghihintay ako ng pots. So, ayun. So, dumating naman na. So, pwede na. And, dumating naman na yung vermiculite ko. So, pwede na din talaga. Ayan. So, it is important to know your Astro and Gymno kung sila ay dehydrated. So, kapag unboxing mo, kailangan mong i-assess pa rin yung inyong Astro and Gymno. So, how would you know if your Gymno and Astro are dehydrated? So, ayan. So, again, this is Shinshowa Astro. So, eto, yung mga puti-puti na yan, fungicide daw yan. Tinanong ko kasi dati kay seller. Okay, so we have, kunin natin muna yung mga Shinshowa. Tapos, variegated Astro. Ayan. So, ito, medyo malambot po siya. Ayan. Tapos, nakikita nyo, kulubot siya. So, this is a sign of dehydration. Perfect sign po ito ng dehydration. As well as this one. Ingay ng aso ng kapitbahay talaga. Ayan. Ayan. So, wrinkled. Ayan.
Pero ito, di masyado. Pero dehydrated din to. Makikita nyo naman kasi sa isang Astro na sila ay hydrated kapag fluffy sila tapos super chubby. Ito rin, tignan nyo. So this is a sign of dehydration. So madali lang malaman sa Astro. Ayan. So for the gymnocalcium, ito yung pinaka gusto ko. The lime and copper tone. Ayan siya. Para siyang kalawang. Ayan. Diba? 2, 4, 6, 8 trips lang. Ayan. So, for the Astro, Gymno, how would you know na sila ay dehydrated? So, for the gymnocalcium, kapag po ganito yung kanyang ano ba tawag dito? Pag ganyan siya, yung pinakailalim niya, maraming kulubot. At makikita nyo na nakaganyan siya. This is a sign of dehydration. Ayan. Kasi, kung i-compare nyo po ito, dito, i-compare nyo yung mga ilalim nila, dyan, diba? Okay naman yung iba. Pero, siya talaga, dehydrated po talaga ito pag ganyan. Kasi, pansinin nyo, yung mga may gymno dyan, kapag ka hindi well-rooted, yung inyong gymno, kunwari bagong bili nyo, tapos matagal na hindi pa siya may roots, at ganito siya, dehydrated na yung gymno mo, kailangan mo ng diligan, at kailangan mo ng gawa ng paraan yung gymno mo na ayaw pang mag-ugat. Ayan. Siyempre, pag hindi well-rooted, hindi pa nakaka-absorb masyado talaga ng tubig, o baka hindi mo tinutubigan, di ba? So, ayan po yung sign of dehydration. Ayan. Ito, okay lang yan. Pero ito kasi, malala yung itsura niya. Diba? Tapos, assess nyo din kung malambot yung gymno nyo. Kapag malambot nyo sila na-receive, air dry nyo lang po sila. Huwag kayong mag-alala. And again, be cautious with the gymno kung malambot. Air dry nyo lang sila or ipatong nyo lang sila sa potting mix nyo. Tapos huwag nyo munang i-water. Ayan. So, for the cristata, aray ko. Okay naman din sila for the cristata. And para may fungicide. So, isa pang sign of dehydration is sa gymnocalcium is ano na nga tawag ito, lesser yung kulay nila, hindi sila brighter, ganun. Mas less yung kulay nila, mapapansin nyo yan. Kahit na kahit na nga bumibili kayo online, makikita nyo na dehydrated yung gymno na tinitinda. Hindi sila, basta yung kulay nila is kulang ba, basta ganun. Ayan. So, kapag na kasi kayo, na-addict na kayo sa gym mo, alam nyo na yung dehydrated at hindi dehydrated na gym nyo. Kahit sa picture lang, kahit sa tinda lang ng seller, masasabi mo yan. So, ayun, kapag nag-mind din kayo ng gym no, manood na kayo ng mga vlog ng mga gym no, yung mga collector, tapos alamin nyo na kung ano yung gusto nyo. Kasi, pag bumili kayo ng isang tray, hindi nyo masasabi yung gusto nyo. Masasabi nyo, may gusto pa kayong ibang gymno. Kasi sa tray, di ba, isang set ng Mehano, isang set ng LB, o kaya mix. Ganun siya. So, halo-halo. So, alamin mo na yung gusto mong kulay, alamin mo na yung gusto mo. Then, yun. Bili ka na lang ng talagang gusto mong gymno. Huwag kang bumili ng tray dahil gusto mo lang magkaroon. Ayan. So, let's go for the soil. So, this is the hydrated Astro. So, makikita nyo, very fluffy. At saka, dati may space sila sa gilid. Ngayon, ayan. Dahil lumobo na sila, parang lobo din naman pala to, lumolobo.
Ayan. Dahil lumobo na sila, ayan na sila. Ay, no. Yan ang hydrated na Astro. Wala kang makitang kulubots. Ayan, wala. Nawala din yung sunog nila. Dati kasi may part 2 na nasunog eh. O, diba? Makita nyo, wala talaga. Ayan, wala. Wala. So, let's compare. Asan na yun? Oh. Ayan. Yan ang dehydrated. Oh. Ayan. So, for the, soil mix, this is 2 cups of loam soil. So, kapag gumamit kayo ng loam soil, para sa inyong kaalaman, loamy soil is moist soil po ito. So, yan po yung gusto ng gymno. So, kapag gumamit kayo ng loam soil, moist soil yung magagamit nyo. And perfect siya, ang ingay ng dumaan. At perfect siya kay gymno. Ayan. So, loam soil, alam nyo na yan na vlog ko na po yan, di ba? Tapos, ito naman, 2 cups of coco peat. Lagyan natin. Hindi ko lang pinuno. And then next, si sphagnum moss. So, na-i-vlog ko na yan ha. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Yan. Sphagnum moss or glassman. And then 2 cups of CRH. May favorite. Yan, favorite ko yan, CRH. And then I have the Bunny Poop fertilizer. Ayan. May usok-usok pa, charis. Ayan, so, ayan siya. Bunny Poop Pine. Processed rabbit manure. Promotes lush leaves and healthier stem and roots. O, diba? Tapos, ito naman yung, yung course. Ganyan din siya. At saka, lang siya, slow release. So, perfect siya sa succulent and, gymno. So, maglalagay din tayo ng diatomaceous earth powder. Pang-pes. 3 spoon. Limahin na natin. Ang bongga naman ng soil mix mo. Ayan. Ito yung sa akin. Bahala kayo kung ano yung trick nyo. Then, I have here the neem cake powder or Parker neem cake 100% organic soil conditioner, pesticide, and fungicide. Sa urban gardening ko naman po ito nabili. Asaan na ba? So ito, na-try ko na din sa ipis. Ay, tumakbo sila. Ang bongga naman ng soil mix mo, ma'am. Sabi niya. Basta sa akin to, bahala kayo kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung gusto yung soil mix. So, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung trip nyo soil mix. Ayan. So, gusto ko sa akin, well, healthy. Marami akong mini-mix kasi may parating pa po akong plant. So, ayun. Asaan na itakip nito? So, may darating pa po akong gymno at meron ako doon dragon form na cristata. Abangan nyo yan. So, dinamihan ko na itong soil mix ko. Tapos, may nakalimutan pa pala ako. So, 1 cup of perlite. Then, to, mix ko na to. Ito yung ginamit kong pang air dry. Mix ko na to. Tapos, we have the kanuma. Ayan. So, umorder din ako ng pang mix kasi gusto ko nito, violet. Pero, ang favorite ko po red. Mix lang natin. So, ang dami ko nang pre-repair kasi yun nga po, may parating pa po ako na gymno and
Astro. Mix lang natin. Ayan. So, mix lang natin. So again, this is 50% organic and 50% inorganic. Organic and inorganic. Ayan. So, napanood niyo na ba yung vlog ko ng mga mixture ko ng kung bakit ko sila treat? Ayan. So, yung Kanuma soil is for acidity of the soil. And then, the perlite is for the soil aeration and then yung cultured soil, may nabibili din sa plant culture na cultured soil, nakamix na siya sa soil. So, yun yung gymno soil, ganun. So, well-rich na po itong soil na to. Ayan, well-rich na siya. So, may nakalimutan na naman ako. Ano ba naman yan? So, ito po ay vermiculite. So, para saan po yung vermiculite? So, vermiculite ay walaan nyo, charot. Pang-roots po. So, naglagay lang po ako dito sa stainless na lalagay. So, konti lang. So, yung vermiculite, nag-hold din po yan ng water. Kaya hindi siya pwede sa mga succulent natin, kila Echeverias, Graptopetalum, ganyan. So, dito. Pero may mga gumagamit pa rin yan na mga nag-aalaga ng succulent. Sa ibang bansa kasi ginagamit talaga nila yan. So, yan. So, this is from Gymnopilic Pots and Supplies. So, popost ko na lang dyan sa description below yung mga pinagagamit-gamit ko po na dito. Ay, tumatapon, kaloka. So, again, kung ano lang po yung available sa inyo at kung ano po yung kaya niyong bilhin, dun po kayo. So, hindi ko po kayo nire-require na bumili kasi wala naman din akong kita dyan. At saka baka sabihin nyo, nabudol na naman ako ni Ma'am Mitch. Kasalanan na naman ni Ma'am Mitch to. Diba? Ako na naman lagi may kasalanan. Pag nag-collect din kayo at bumili sa seller, kasalanan mo to Ma'am Mitch. Ganyan na naman. Wala po akong kinalaman dyan. Bahala po kayo dyan. Ayan. So, kung meron kayong hollow block sa bahay, o yun ang i-mixture nyo, diba? O, kung meron kayong garden soil, yun yung gamitin nyo. Kung meron kayong pebbles dyan na, river sand, yun yung gamitin mo. Kung saan ka masaya, doon ka, ha? Walang pangungontra itong mga basta ako, sinashare ko lang kung ano yung gamit ko. And gusto ko talaga sila ay well, healthy. Ayan. So, sa gymno, mas maarte yung soil nila. Tsaka, ayun, mas mahal sila. At tsaka maraming tsaka. So, mag-isip kayo kung gusto nyo talaga ng gymno. Pero sa gymno, hindi kayo bibiguin kagaya ng succulent. Walang pang i-stress na binibigay sa akin ng aking mga gymno. Ayan. Saan na yung pot ko? So, kailangan smaller pot for the gymnos. Nakalimutan ko na yung aking like a balls.
Naamoy ko yung neem cake. Yung neem cake kasi parang amoy ano siya eh. Matapang yung amoy niya. Again, this is dehydrated. Natataasan pa, naaksayahan ako sa soil dito sa pot na to. Namali ako ng bili. Asan na yung aqua soil ko? So, this is from Gym na Pili. Mga, ano sila, mga pang gym na talaga yung tinda nila. So, ito, 149 for 1 kilo yata. So again, be familiarized with your Gymno Calcium, kung dehydrated or hindi. So, very tiny lang siya. Pang ano din to. Actually, ginagamit, this is aqua soil, ginagamit sa aquarium. 'Di ba yung lava rock ginagamit din sa aquarium, yung mga sansan ginagamit din sa aquarium. So, pampaano din to, pampa-roots din to. Tsaka wala pa kasing cultured soil dati, 'di ba? So, ganito yung ginagamit nila. Tapos yung iba malalaki. Kaya magtataka kayo, yung mga Thailander, parang gamit nila cultured soil, pero ano yun? Aqua soil. So, para siyang mga munggo. Ayan. So, yung ganitong pots is for ano lang, pang 3-inch na Gymno. Mas gusto ko yung ganito pa rin. Diba? Mas planga. Ito, free lang to from Johanns. Ito din pong mga plants na to galing kay Johanns. Magaganda po yung Johanns Cacti Corner. Magaganda yung mga ano nila, Gymno. Meron pa ako nabili, ganito naman siya. Parang almost same lang sila, square lang. Magkano ko ba ito nabili? Nakalimutan ko ng 80, parang ganun. So this is from Rango. Nabili ko lang po sa ano to, sa grocery, sa SM. Sa ano ba yung grocery dun? Kalimutan ko na. Ayun. So ito, gamitin ko na lang to dito. Kapag gumamit kayo ng ceramic pot, kahit hindi na kayo gumamit ng more on inorganic, kasi yung terracotta pot, ano naman yan, water. It holds water. Diba? Hindi ko na din ginamitan ng Leica balls. Ito na lang maliit para may chance na makapag-water. Pero sige na nga, ito na nga. Or dito na lang siya. Dito na lang siya. Diba? Teka lang. I-plangak muna natin. So again ha, yung soil mix nyo, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin na soil mix. Kung gusto nyo hollow blocks, gusto nyo coconut, o de, doon kayo. Diba? Kung gusto nyo naman dun sa, gusto nyo naman may tiles, yung toppers ng succulent nyo, edi, go. Yung kung anong trip nyo. Trip nyo, diba?
Pero kasi kapag pagka unhealthy kasi yung soil nyo, kapag kasi unhealthy yung soil nyo, lalabas yan sa plants nyo. Di paano ko siya nalagyan ng toppers. So, ganun siya. Kaya yung tingnan nyo yung mga breeder, maganda talaga ginagamit nilang soil mix. Ayun, naalala ko na naman si Ma'am Nazarita. Hello, Ma'am Nazarita. Kasi nga yung gymno, siya nabunot ko. Tapos wala siya. Ganun talaga. Swertihan lang din talaga sa bunutan, 'di ba? Ayan. Parang gusto kong lagyan dun sa sa sides. So kung ano din trip nyo, kung paano kayo maglagay ng soil toppers, o de ganun. This, I think, dehydrated na siya. Pag matagal din naka-early, syempre, nadi-dehydrate din. Gusto ko din ng violet na panggamit sa gymno. Panggamit sa gymno, panggamit sa halaman. Hala, ayaw matanggal. Ayaw matanggal nung May nakita ko sa sa Shopee. 800 pesos. Mga tools siya sa garden. Tapos meron pa siyang attache case. Social naman. Ako pag kumita na lang ako sa YouTube, saka ako bibilin yun. Pero matagal pa yun. Baka mga 1 taon pa. So, this is 80 pesos. Sinabi ko dun sa seller nito, ganda po ng mga pots nyo. Sabi sa akin, we will be posting more pots. Sabi niya ganun. Ay, edi wow. Nakakatanggal ng stress yung mga ganito. Simpleng pagtatanim. Stress reliever na din talaga. Wag lang yung parang yung succulent ko na napakadami kong nirepat. Just guess. Tada! So, I have 2 color lines. Ayan. Ito, mas dark green po siya. Kagaya nung old ko dito na cristata. And this one ay mas mag-greener. Ayan. So, may in-order pa ako na mga cristata. Yung isa is nandito na daw. Tapos yung isa, parating na siya ngayon. So, excited na ako. Sasakit na naman ang aking kamay sa pagre-repot. Kaya ang dami ko na pong minix na na soil mix. So, ito lang din po gagamitin ko sa mga susunod ko na parating na gymno. So, ito yung mga Shinshawa. Gusto ko sana sila sa compact parang yung ganito. Meron naman akong compact dito. Kaya lang masyadong malalim. Ayan. So, for this compact is the Shinshawa. So, assess nyo mabuti yung mga binibili nyo kung dehydrated. So, may parating pa akong Shinshawa. Nabili ko 200 isa. Sana malaki. Ayan. So, yung iba, so, kulang nga lang yung pot ko. Ayan. So, pag dumating yung mga
Yung Shinshou dito ko na lang sila ilalagay. So, waiting for them. Ayan. Tapos, gusto ko kasi makita yung flower nila. Kaya nilagay ko sila dito sa combat. So, ganyan muna sila for now. While waiting for the others. Gusto nyo naman, lagyan nyo sa soil mix nyo, bamboo, ba diba? Kaya yung pinag-anuhan ng kahoy, pinag-hasaan. Ang laki tuloy Inis ako dito sa ano na to. Pat na to. Ayan. So, ayun. I-ano lang natin. Diinan lang natin. Kasi, pagka diniligan ko to, lalalim sila. Lumalalim sila. Lumalalim ng lumalalim. So, pwede naman din yung toppers nyo ay bubog ng bote. Ayan. Ayan. So, abangan nyo po. Meron pa akong parating na Gino, 2 sets. Maybe next week, dumating na sila. Or, I think, basta yung isa ngayon, tapos, yung isa, baka Sunday. So, ayun. Abangan nyo yan. Yung isa, old seller. Yung isa, new seller. Ayan. So, tanim na natin sila. Tingnan nyo, ang laki tuloy nung liit-liit dito, Saan na ganito ko? The variegated astro.
type siya. Ito yung bigay ni Ate Daisy. Wala kasi siyang butas. So, ganito lang daw bubutasan niya. According to my jowa. Na super sweet. Ayan. Ano ba yun? Ayan. So, ano yung ginamit mo na? Yan, dahil kasi ito ng ano, ng UE. Diba? Ayan. Isa lang yan, okay na. Okay na yan, isa lang. So, magagamit na natin yung bigay ni Ate Daisy na pot. Ayan, for the gymnocalcium, you have to have a very good soil. Kasi medyo iba sila kasi ng succulent, kaya kailangan yung gumamit ng good soil for your gymnocalcium. And sa Astro, wala naman din problema sa Astro. Madali lang naman silang alagaan siya. Paugatin, madali lang malaman kapag sila ay dehydrated. Ayan. So, for the gymnocalcium, mahirap nga siyang paugatin. So, kailangan gamit tayo ng moist soil para mag-ugat sila agad, diba? So, ito yung mga gymnocalcium ko na to. This is again from Johannes Cacti Corner, at maganda talaga yung gymno nila. And you see, yung marbling nila is whitish. Ayan. So, ito, napaulanan ko na to, kaya maganda sila. Tsaka, well colorful sila kahit hindi naman sila naka-pulsan. So, for gymnocalcium, again, mahirap silang paugatin. So, kung gusto nyo mag-ugat agad yung inyong gymnocalcium, this is based on my own experience, because the best teacher is your experience, diba? So, ayun, for caring gymnos, wala pa naman akong namatay na gymno sa pinaggagawa ko sa kanila. And nakikita nyo naman, diba? Lagi ko naman din silang piniplex. And ang ganda talaga nila. Diba? Ang ganda talaga nila. Ayan. So, for the Astro,
I would do a separate video as requested yan ni Ma'am Cherry Lou. So, abangan nyo yan. Meron siyang nilista na, sabi ko, nag-message kasi siya, pwede naman daw ba na, gawa ako ng vlog for Astro. So, sige kako, ilista mo yung mga gusto mo. So, ayun, abangan nyo yan sa susunod. So, again, yung sinashare ko is based on my experience. So, kung napanood nyo na po yung previous kong vlog, is minomoist ko nga po yung soil kahit nakakaripat ko pala sa kanila, but importantly na i-assess nyo yung gymno nyo upon unboxing kung dehydrated or hindi. Pero kung gusto nyo na madali silang mag-ugat, may experience, ay i-moist nyo yung soil nyo, and you should use a moist soil. So si loam soil is a moist soil. Kahit loam soil lang, tapos kung ayaw nyo maraming palabok, de moist soil tapos swami stone, pwede naman yun. Pero yun nga, kung gusto nyo ng healthy, you can add some of the soil mix. Ayun. So ayan po yung ginamitan ko ng yung ginamit ko lang din, nag-add lang kasi ko ng pang pest sa aking soil mix, kasi vermiculite para mas madali silang mag-ugat. Pero ito pa rin yung dati, the 50% of the pumice stone, tsaka perlite, tapos 50% of the organic material. And you see, maganda talaga sila and healthy, diba? Oh. So yun. So again, I have to moist the soil. So again, so yung loam soil is moist soil. Then bakit nga ba yung soil moist soil, nakakabulol naman, is good for plants? Ayun. So soil moist store water and releases it as plants need it. So syempre yung plants natin basically need nila ng water para mag-grow sila. So hindi mag-grow yung inyong plants kapag wala silang enough water. And that's why we are using the 50% of the pumice stone and the 50% inorganic para may soil aeration for their roots para makahinga. And dahil nga hindi naman sila talaga everyday tinutubigan, kaya meron tayong inorganic material. So kung kahit magdilig ka, hindi naman sila ma-overwater, 'di ba? So ayun. So very ingat din kayo sa pagwa-water. So kung ginamit niyo naman is very well-drained soil mix, o de carry lang, pero you have to observe and assess pa rin lagi yan everyday. So moist soil refers to soil that has the right amount of water for plant to grow. So yun nga yun, kailangan talaga ng water ng inyong plants. Ayan. This type of soil is not too wet or too dry. O again, nililinaw ko lang, when moist soil, hindi siya too wet and hindi rin siya too dry. So iba yung dilig, iba yung moist na soil. So ayun, di ba dati na-elaborate ko naman yan, huwag mong lunurin ang inyong mga gymno. Hindi yan pang lunuran. Hindi yan isda, okay? So, kapag moist yung soil nyo, mas madali nga mag-roots yung inyong mga gymno. So, moist soil provides enough water for the roots to absorb and allows for good air circulation. So, ayun, that's my, that's what I can say to you guys about moist soil. So, that's why ginagawa ko po yan dito sa aking mga bagong tanim. Kahit na bagong repat ko lang sa kanila, is nagmamoist po ako ng soil. So, again, moist soil is not too wet or too dry, diba? Para mag-boost na yung inyong roots sa inyong gymno and astro. And important na mag-trim ng root. So, bago po ako mag-moist ng soil ng aking gymno, why must the soil be moist before planting? That's because plant roots need moisture. Not only do they need water to run their physical systems, but moist soil also enables them to root into the ground well. So, yun yung pinaka-point of my reason in moisting my soil before I replant them. Also, for them to easily roots and grow beautifully
and grow bigger, ganyan. So, you need a healthy soil and pest-free, of course, with your Gymno soil mix and as well as Astro. So, again, abangan nyo yung separate vlog natin for Astro as requested kay Cherry Lou. Hi, Ma'am Cherry Lou. Shout out sa'yo. Ayan. So, let's start na mag-moist ng soil. So, yung iba, marami natatakot mag-moist ng soil. So, again, the moist soil is not too wet and not too dry. So, let's go. Dehydrated na po yung Gymno ko as well as si Crestata. So, this is again a mineral water. Wala po akong rainwater. Hindi po umuulan sa amin. Moist the soil, moist the soil, moist the soil. Ayan. Eh, dito pala ako mahihirapan. O, at least may pandilig ako na ganito. Ayan. So, again, moist soil is not too wet or too dry. Ayan. So, nag-moist na tayo. Medyo nag-itim ng konti yung aqua soil. Ayan. So for the Shinseowa Astro, ayan. So, loyal ako kay Masato Soil for Astro and didiligan ko na sila. So, while waiting for the others, bakante po itong side na to. Para sa kanila yan, nakalaan na sila. Diba? Eh, asaan na yung ano? Kulang pa ng ano? Poppers. So, based on my assessment, this Astro are dehydrated. So, I would do a full water. Pero, hindi ko pala magagawa full water kasi malaki yung pot nila and ganyan muna. So, moist lang pala muna tayo. So, after 3 days, ulit-ulit ako sa kanila ng water. Ipapa-well root lang natin sila. Ayan. So, at least, pahingahin muna natin sila dito sa konting tubig. Ayan. So, paugatin lang natin. Ipalabas lang natin yung ugat nila. So, ayun. I think parehas sila no isa kung ano. Parang yung kay Joanna. Parang Shinseowa din siya. Pero abangan natin yung flower niya. Kasi mag-iba sila ng flower, guys. So, that's it for today. I hope meron kayong natutunan sa aking vlog dahil gusto ko sa aking vlog, meron kayong matutunan. And please comment your thoughts because your thoughts matter to me. So, what's on your mind? Eka nga ni Facebook. So, ayan. So, I hope nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo ang ating vlog, please like and subscribe. And thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your Nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat!